Psalm chapter 19 verse 1. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Magandang araw. Ang tatalakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion ay ang General Revelation. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Hazel Ocampo ay the whole creation reveals the glory of God. Pinapakita po ng buong sangkatauhan yung kalwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Kapag tumingin po tayo sa gabi, makikita natin yung mga bituin o yung mga buwan, o yung buwan pala kasi isa lang yung buwan. At saka sa araw naman po makikita natin yung sikat ng araw na nagbibigay po ng liwanag sa init. Hindi natin may kakaila na may isang tagapaglikha, makapangyarihang entity na naglikha sa mga bagay na yun, sa lahat ng mga nakikita natin sa paligid. At hindi po aksidente yung pagkakaayos ng mga planets na hangin na nalalangap natin, ng tubig na bumubuhay sa atin. Lahat po ng iyon ay sumisigaw ng katotohanan na may isang creator, isang matalino at mapagmahal na may likha. Kaya kahit po yung isang taong hindi pa nakakabasa ng Biblia ay maaaring makaramdam ng presensya ng ating Panginoon Diyos. Sa example po ni Pastor Hazel Ocampo na yung kunwari may isang tao na alam niya sa puso niya na masamang pumatay, kaya hindi niya ginagawa yun po yung conscience, yun po yung tinanim ng ating Panginoon Diyos o inukit ng ating Panginoon Diyos sa ating mga puso para malaman na kung ano yung tama sa mali, kung ano yung mga mabuti sa masama. At meron din po tayong free will na aralin o maging conscious about God, kung may God ba talaga, at pag-aralan kung paano nagwo-work yung things at kung totoo ba talaga may Diyos. At syempre pumunta sa church o syempre magbasa ng Biblia para mas lumawak pa yung kaalaman natin sa ating Panginoon Diyos. Yun po yung itinanim sa atin ng mga tao o sa kanyang mga likha ng ating Panginoon Diyos para malaman natin o maging curious tayo sa kanyang existence. Yung kalikasan po ay parang isang malaking billboard na nagsasabing narito ang Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay the whole creation is our sanctuary. Ang buong nilikha po ng ating Panginoon Diyos o yung creation ay parang isang dambana o banal na lugar para po sa atin. Sa mga simbahan po, nararamdaman natin yung kabanalan dahil sa katahimikan at pagninilay-nilay. Pero sa mas malawak po na perspective, yung buong mundo po, kagaya ng kagubatan, yung karagatan, yung bundok, yung kalangitan, etc. etc. Lahat po ng matatanaw natin ay parang isang dakilang simbahan na ginawa ng ating Panginoong Diyos mismo. Hindi lamang sa loob po ng 4 na sulok ng simbahan natin mararanasan yung ating Panginoon Diyos, kundi kung saan man tayo lumilingon. Hindi lang po natin mararamdaman yung presence ng ating Panginoon Diyos doon sa simbahan, kundi sa lahat po ng kanyang nilikha. At kapag nasa ilalim po tayo ng puno habang umagos po yung ilog o umakit sa bundok, maaari po nating maramdaman yung presensya niya, yung kalikasan. Yung kalikasan po ay hindi lang para sa kasiyahan, ito rin po ay para sa makipag-ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Dahil po dito tinuturuan tayong igalang at ingatan yung kalikasan na ibinigay sa atin. Dahil po yun po yung isa sa paraan kung paano natin maranasan yung kabanalan ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay the whole creation evokes awe and wonder. Ang buong nilikha o ang buong creation po ay kumigising ng pagkamangha at pagtataka sa ating mga puso. Kagaya pa ng sinabi ko kanina na itinanim sa atin ng ating Panginoon Diyos yung free will para maging curious about sa creation. Hindi ba't parang kapag nakakita tayo ng magandang paglubog po ng araw o ng sunset, isang malawak na karagatan, yung mga bagong silang na sanggol, kung saan po tayo napapatigil at napapaisip, grabe, paano kaya nangyari to? Yung naisip natin minsan naman paggabi, nakikita natin yung mga bituin sa kalangitan. Grabe yung creation ni Lord, sobrang ganda. Ganun yung minsan may ganun akong factor, lalo nung nung may science kasi kami nung physics and tawag dito, yung lahat ng nasa paligid natin ay nag-work as tawag dito, basta may hidden tawag dito
motions or may hidden energies yung paligid natin bago mag-work, kagaya pa ng inertia, yung law of thermodynamics, etc. sa physics. That's doon naman po sa between, sobrang daming nag-work na hindi sakop ng ating kaalaman, and minsan napapaisip tayo na nakakamangha. At yun po yung mga ganong karanasan na pagkamangha ay hindi lamang basta emotional na reaksyon. Ito po ay sadyang disenyo ng ating Panginoon Diyos para ipakita kung gaano siya kadakila at makapangyarihan. Isipin pa natin, sa buong universe parang dot lang tayo, dot lang yung buong solar system natin, yung buong galaxy natin. Di ba? Grabe kalawak yung nilikha natin Panginoon Diyos. Tapos yung ibang tao hindi yun ma-appreciate at isipin nila ay purong science lang, pero hindi ba nila naisip na may naglikha nun? Wala ba silang curiosity o hindi ba sumagi sa kanilang mga isipan na ma-curious about dun sa creation na yun, sa kung gaano kalawak yung tawag dito, yung universe, ay may creator na nag-exist para gawin yun o lalangin yun. Kaya yung pagkamangha po natin ay parang paanyaya mula sa ating Panginoon Diyos na kilalanin natin siya na mas malalim, sambahin natin siya, i-glorify natin siya, at pasalamatan natin siya. Hindi tayo nilikha para maging manhid sa ganda ng ating kapaligiran, sa ganda ng ating mundo, sa ganda ng ating galaxy, at sa ganda ng buong universe. At tayo pong nilikha may kakayahang humanga para mas lalo nating hanapin ang ating Panginoon Diyos, para mas lalo tayong ma-curious, at para mas lalo natin siyang i-search o mas kilalanin natin siya na lumikha ng lahat ng kagandahang nakikita natin. At yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.